Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat ni Lucas, Kabanatang 5, talatang 17 hanggang 26. Luke 5, chapter 17, Luke chapter 5, verse 17 to 26. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo sa saling Tagalog. Ito po ang salita ng Diyos, Luke 5, verse 17 to 26. Isang araw, habang siya ay nagtuturo, may nakaupong mga Pariseo at mga guro ng kautusan na nagmula sa bawat nayon ng Galilea, Judea at Jerusalem. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanya upang magpagaling. At may dumating na mga lalaking may dalang isang lalaking lumpo na nasa isang higaan at sinikap nilang maipasok ang lumpo sa bahay at mailagay sa harap ni Jesus. Subalit dahil wala silang makitang daan dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan ng bahay at ibinaba siya pati na ang kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gawing gitna sa harapan ni Jesus. Nang makita niya ang kanilang pananampalataya, ay sinabi niya, "Lalaki, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Ang mga eskriba at mga Pariseo ay nagsimulang magtanong, "Sino ba ito na nagsasalita ng mga kalapastanganan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang?" Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip at sinabi sa kanila, "Bakit ninyo ito pinag-aalinlangan sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may awtoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya ito sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." Kaagad siyang tumindig sa harapan nila, binuhat ang kanyang higaan at umuwi sa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. Labis na namangha ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. Napuno sila ng takot na nagsasabi, "Nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka." Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang buong mundo ay may pagkilala kay Kristo, ngunit ang kanilang pagkilala ay umaabot lamang sa paggalang o respeto sa Kanya bilang isang guro o kaya isang ehemplo na magandang pakinggan ang Kanyang mga tinuturo o sundin ang Kanyang halimbawa, lalo na tungkol sa pag-ibig, pagmamalasakit o sa pagsakripisyo ng sarili. At ang ganitong pagtingin ng mundo kay Kristo at paggalang ay makikita rin natin sa kung paanong ipinagdiriwang ng mundo kahit na hindi sila sumasampalataya kay Kristo, kumikilala sa Diyos, ay pinagdidiwang ng mundo itong panahon ng Kapaskuhan. At sa paraan ng kanilang pagdidiwang ay makikita nga natin kung ano ang tingin nila kay Kristo at kung ano ang tingin nila na ninanais ni Kristo para sa mga tao. Ang Pasko ay sa marami at sa buong mundo ay panahon na dapat ang pamilya ay magkakasama, ang pamilya ay masaya. Kung meron mang mga taong may hidwaan o may hinanakit pa sa isa't isa, ang panahon ng Kapaskuhan ay humahamon sa kanila na magpatawaran sa panahon na iyon at magkasundo kung sa panahon man lang na iyon. At dito nga nakikita natin na kahit na hindi sila sumasampalataya kay Kristo, ay nakikita nila na yung nangyaring si Kristo ay nabuhay noong siya'y isilang dito sa mundo, kahit na hindi nga nila kinikilala ang
kahalagahan, kung sino siya, ay dinadala nila kung ano ang tingin nilang kalooban ni Kristo. At iniisip nila na ito ang paraan para igalang ang naidala ni Kristo sa mundo, magpatuloy sila sa pag-iibigan, sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa, at sa pagpapatawad maging ng mga hinanakit. At sa ngayong panahon natin, mas lalo nang lumalayo, hindi lang sa pananampalataya kay Kristo, pati dun sa turo ng aral, ng pag-iibigan at pagkakaisa. Ang nangyayari na nga sa diwa ng Pasko, hindi na tungkol sa pag-ibig ng pamilya. Mas marami na tayong maririnig na halimbawa sa grocery, ang mga Christmas songs ay hindi na tungkol sa pagkakaisa at pagkakasaya ng pamilya, kundi ang matupad ang inyong pag-ibig as in true love. Yun yung halimbawa kanta ng parokya ni Edgar na Simbang Gabi. Ang kanyang nais ay matupad ang kanyang wish na yung nililigawan niya ay sagutin na siya. O yung isang kanta na All I Want for Christmas is You. So ang naiisip nila sa panahon ng Kapaskuhan ay basta ito ay panahon ng kasiyahan at dapat dito matupad ang iyong mga hinihiling, maging ang bagay na kung nais mo lang ay ikaw ay heartbroken, dapat ito din ay sa panahon na ito maging mas masaya ka. Ngunit ang tunay nga na kaalaman kung sino si Kristo at tunay na pagsunod at pag-unawa sa kanyang kalooban ay nagmumula lamang sa banal na kasulatan. At itong salaysay ng isang pangyayari sa ministeryo ni Kristo ay makapagtuturo sa atin at makapagtatama sa ating isipan kung ano nga talaga ang pangunahin para kay Kristo na layunin niya para sa mga tao at kung paano niyang gusto at kung paano talaga ang marapat na kilalanin siya ng mundo. So una, tingnan natin kung ano nga ang tunay ba talagang layunin ni Kristo para sa mga tao. Dito sa salaysay ni Lucas, sa pangyayari, sinasabi na ito ang pagpapagaling ni Kristo sa isang lalaking lumpo. At dito sa simula ng salaysay ni Lucas, ay binanggit niya na nung panahon na yon, marami ang pumupunta na kay Kristo. So meron na ngang pagkilala kay Kristo, siya ay naging tanyag na, kakasimula pa lang ng kanyang ministeryo, pero sa simula pa lang ay parang naging pasabog na ang ginawa ni Kristo at nagkaroon na ng paglaganap ng mga balita tungkol sa kanya. At mababasa nga natin yan sa chapter 4, verse 37, sinabi, kumalat ang balita tungkol sa kanya, yun tungkol kay Kristo, sa lahat ng dako sa palibot ng lupaing iyon. At simula noon ay, ang sunod-sunod na nakinuwento ni Lucas ay kung paanong dinudumog na nga siya ng mga tao. At itong salaysay na ito ay isa sa kanyang mga salaysay kung paanong maraming tao ang sunod ng sunod sa kanya na may inaasahang makita na himala. At dito nga sa dami ng tao, sinabi niya na may kasamang mga Pariseo, mga guro ng kautusan. So pinapakita na talagang naabot ang iba't ibang antas. Merong mga guro ng kautusan at mga Pariseo at mga taong nakabalita lang din na meron doong isang nagpapagaling mula sa mga sakit. Kaya madaming mga pumupunta na may sakit. Sabi, nagmula sila sa bawat nayon ng Galilea, Judea at Jerusalem. At ito nga ay nagpapakita na talagang laganap na at naging tanyag si Hesukristo sa kanyang ginagawa. At itong nangyari na merong isang lumapit sa kanya na nais magpagaling na lumpo ay gumawa ng isang kaguluhan sa nangyaring iyon. Pagdating doon ng grupo ng tao na dala yung lumpo ay hindi sila makakita ng daan. Kaya't ang ginawa nila ay umakyat sila sa bubungan, binutas nila yung bubong
at ibinaba doon yung lumpo na nandun sa higaan. So ang nais na ipinta dito ni Lucas at ganito rin ang pagkakakwento ni Marco at ni Mateo ay na napakadaming tao, ang daming kaguluhang nangyayari sa paligid ni Jesus. Pero ano pa man ang daming hinihiling ng mga tao na lumapit sa Kanya at ano pa mang kaguluhan na naganap dahil nga merong nang butas ng bubong at may lumpo bigla na inilagay sa Kanyang harapan, pinapakita dito na si Kristo ay may ibang tingin. Iba ang kanyang napapansin at iba ang umagaw sa kanyang atensyon. Kung tayo yon talagang, una sabi, nagtuturo si Jesus noon. So halimbawa, ganito, biglang meron tayong marinig na may nagbubutas nung bubong. So talagang mapapatigil tayo at iisipin natin, sino kaya yun? At itong lumpo, ano kaya yung kalagayan niya? Doon tayo matutuon ng ating pansin. Pero ang pinapakita dito ni Lucas ay noong nakita ni Jesus, yung lumpo, ang nakita niya ay hindi ang kanyang kalagayan at parang hindi man lang niya pinansin din yung kaguluhan. Ang tinitingnan niya ay na ang taong ito ay bagabag sa kanyang konsyensya sa kasalanan. At ang kanyang inaddress ngayon ay na itong taong na to kailangang maiangat sa kanyang problema na siya ay nasa ilalim ng bigat ng kasalanan at kailangan niyang matanggap ang kapatawaran. Ito nga ang pinansin lamang ni Kristo, nakita niya daw ang kanyang pananampalataya at sinabi sa kanya ni Kristo, my son, o dun sa Mateo ay, take heart my son, your faith, your sins have been forgiven. So nakikita nga dito natin kung ano ang pangunahin para kay Kristo. Para kay Kristo ang pangunahin ay ang kanyang misyon na maiahon ang makasalanan sa kanilang kabigatang naramdaman. Ang magdala ng balita, ng mabuting balita na may kapatawaran sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At ito nga talaga ang nais na ipunto dito ni Lucas sa pagsalaysay niya ng kwentong ito. Nung bata pa ako, madalas ko na rin marinig ang kwento na ito, pero ang kadalasang naka-highlight ay yung ginawa noong magkakaibigan at yung lumpo. Dahil ito ay kakaiba at parang ang nagiging aral, gayahin natin sila dahil itong mga taong to talagang porsigidong makita si Kristo kahit may mga harang, tayo ay gumawa ng paraan, makalapit lang kay Kristo. So nagiging ganun ang punto, pero sa kwentong ito at pangyayaring ito, sa lahat ng nagsalaysay si Matthew, Mark at Luke, ang nais nilang ipunto dito ay si Jesus. At kung paanong sa lahat ng pagkakataon ay nakatuon siya sa kanyang misyon na ang gusto niya ang mga makasalanan ay makatanggap ng kapatawaran. Itong ang kwentong ito ay nagsimula doon pa lamang sa 437 na lumaganap ang balita tungkol sa kanya at dinudumog siya ng mga tao. At mababasa natin sa chapter 4 verse 42 na si Kristo ay gumagawa ng paraan para layuan yung mga taong dumudumog sa kanya. Kinaumagahan, ito 442, kinaumagahan umalis siya at nagtungo sa isang ilang na puok. Sa English, a desolate place. Hinanap siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanya. Nais nilang pigilan siya upang wag niyang iwan sila. Subalit sinabi niya sa kanila, kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ako ay sinugo para sa layuning ito. I was sent for this purpose. So ito ang pinapakita ni Lucas dito na sa dami ng mga lumalapit sa kanya, ang nais ni Kristong mangyari ay yung pagtupad ng kanyang misyon kung bakit siya isinugo sa mundo, magdala ng kapatawaran sa mga makasalanan. At kaya nga makikita natin na talagang para kay Kristo, ito ang kanyang pangunahing layunin, pinakanais na mangyari para sa mga tao. Ang nakatuon ng kanyang pansin sa misyon niya
na mag-ahon ng makasalanan mula sa kanilang kabigatan. Ito nga'y makikita natin doon pa lamang sa pagpapakilala kay Jesus sa Matthew chapter 1 verse 21, noong ang isang anghel ay nagsabi kay Jose na isisilang si Jesus. Sinabi sa kanya kay Joseph na tatawagin mo siyang Jesus, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Doon mismo sa pangalang ibinigay sa kanya ay nakakabit ang kanyang misyon. At para ang gustong yun, ganun siya makilala na siya ay nasa misyon na magligtas ng kanyang bayan. At kaya din, noong siya'y unang lumabas sa publiko para sa kanyang ministeryo, ang patotoo ni John the Baptist tungkol sa kanya, sabi sa John chapter 1 verse 29, ay sabing sinigaw ni John, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Kaya nga pagdating sa 1 Timothy 1:15, ito ay sinusulat ni Pablo marahil mga at least 20 years after namatay na si Kristo, ay nagkaroon na ng kasabihan sa mga iglesia at sa mga Kristiyano, kaya sinasabi ni Pablo, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Christ came to save sinners. At kaya ganitong gustong makilala ni Kristo, siya ang tagapagligtas at ito ang talagang tunay niyang nais na maganap sa mundo. Ang mga makasalanan ay makatanggap ng kapatawaran. At ito ang hindi nakikita ng mundo kahit na meron silang abot ng pagkilala o pagrespeto kay Hesukristo. Noong 1914 ay doon nagsimula ang World War I at dito din dahil kakadevelop pa lang din ng mga mas advanced na technology sa paggera ay dito nagsimula ang pag-angat ng pagiging madugo ng mga labanan. Kung dati ang mga labanan ay espadahan nung mga sinaunang panahon at nagkaroon ng development ng bows and arrows, so doon pa lang din ay madami na at mas dumadami na ang namamatay. Nung nagsimulang maimbento ang baril, yung pistol, ay actually medyo lumiit ang casualty ng gera dahil ang nung una ang technology ng baril ay hindi pa kasing advanced na ngayon, na yung bala nila ay parang mga bakal na bola lang din. So minsan pwede kang mabaril at hindi ka pa mamamatay. Masakit lang, magiging duguan. At ang itsura ng mga gera noong may barilan ay talagang parang maayos. So may mga pila ng mga taong may rifle, maghaharapan sila at magbabarilan sila sabay. Paramihan na lang ng matatamaan. Tapos susunod na linya at bali pagalingan lang ng baril. Pero pagdating nga ng World War I ay madami nang naimbentong bagong mga weapons at nagkaroon na ng mga tangke, ng mga machine gun, at talagang madami na ang namamatay at mas brutal na ang mga labanan. Kapag natamaan ka ng machine gun, pwede kang mahati, pwedeng sumabog ang iyong muka. Ganun katindi ang mga casualty sa World War I. Pero merong isang pangyayari, nagsimula ang World War ng mga July, at ito'y nagtagal ng mga madami pang taon, at kapag inaabot sila ng Pasko, ay tumitigil sila sa kanilang barilan. At ito nakikita natin na kakaibang kapangyarihan ng tinatawag na diwa ng Pasko o na the Spirit of Christmas, na habang sila ay nasa gitna ng isang madugong labanan, at talagang meron silang mga kasamahan na sumasabog sa kanilang tabi, pag sila inabot na ng Kapaskuhan, ay pumapasok sa kanilang kamalayan na, teka, parang hindi ako dapat nakikipagpatayan. Hindi dapat nangyayari itong ganitong sabugan. May mga nangyari pa nga na noong Christmas Eve ay nagkatapat ang tatlong bansa doon sa labanan. Merong England, may French at German.
nagkatapat-tapat sila at nung tumigil sila dahil nga Pasko, ay nagkarinigan sila ng kanilang mga celebration. So may mga nagkakaroling dito, doon din. At nagsimula silang mangahas na sabukan kaya nating magsama-sama. At nangyari nga yun, na nagsama-sama sila sa gitna, merong nagbahagi na ng kanilang pagkain, merong nag-soccer together, at nagkantahan, bagamat siguro hindi sila nagkakaintindihan kasi iba-iba ang kanilang lengguwahe. Pero nakikita nga natin dito na may ganitong kapangyarihan sa kamalayan ng tao ang Kapaskuhan. Pero ito man ay isang kamanghamanghang pangyayari at nakakabilib na may ganitong kalakas na impluwensya ang Kapaskuhan sa kamalayan ng tao, ay hindi ito sapat at hindi ito umaabot sa kung ano ang ninanais ni Kristo para sa mundo. Ito man ay kabilib-bilib na nagkaroon ng panandaliang kapayapaan o ceasefire sa mga nagbabarilan, napatigil man ang ganitong klaseng paglalaban ng mga bansa nitong diwa ng Pasko na tinatawag. Wala sa kanila ang nagkaroon ng kapayapaan at hindi sila nagkasundo ang makasalanan at ang Diyos. At yun ang mas matinding problema na mas concern ni Kristo. Kahit na napakagandang marinig na ang nagigerang mga bansa ay napatigil ng Pasko, pero nakakalungkot na wala sa kanila ang nakaisip na merong mas malalim na problema, hindi sila napunta doon, hindi na itaas ang kanilang pagtingin kay Kristo na kilalaning merong mas matinding problema ang aming kasalanan, merong mas matinding giyera, kami kalaban ng Diyos, kami mga rebelde, at dapat nga kaming sumuko, makatanggap ng kapatawaran, at magkaroon nga ng kapayapaan. Nga sinasabi ni Jesus mismo sa Luke chapter 12 verse 51, "Do not think that I have come to bring peace on earth." Sinasabi niya mismo na yung kanyang pagdating ay hindi para magdulot ng kapayapaan sa lupa, kundi ang anunsyo ng anghel, peace among those with whom He is pleased. Na magkaroon ng kapayapaan ng mga tao na makatatanggap ng kanyang pabor. Ito nga ang mas mataas dapat na hinahangad, at ito ang mas malalim na hinahangad ni Kristo para sa sangkatauhan, hindi lamang ang pagkakasundo ng mga bansa na nagigera, kundi ang pagkakasundo ng makasalanan sa Diyos na kanilang kinakalaban. At ito nga ang nakakamit na meron tayo, natatanggap natin kung tayo ay sumampalataya kay Kristo. Ito ang sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 1, "Since therefore we have been justified by faith, we have peace with God." Magkakaroon tayo ng ganoong kasunduan, pagkakasundo ng makasalanan sa banal na Diyos kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus. At dito nga rin sa pangyayaring isinasalaysay ni Lucas ay may ganoong himala na nangyari na mayroong nakitang pananampalataya. At pananampalataya nga lamang, sa pananampalataya lamang nung lumpo ay kanyang natanggap, bagamat siya ay rebelde laban sa banal na Diyos, bagamat siya ay children of wrath, pero dahil mayroong pananampalataya sa kanyang puso, ay binigay sa kanya ni Kristo ang assurance, your faith has been forgiven, or your faith is forgiven. Ito yung sinasabi sa talata na ito nga daw ay sinabi ni Kristo, yung kapatawaran ay sinabi ni Kristo doon sa lumpo when He saw their faith, nang makita niya ang kanyang pananampalataya. Maraming mga komentarista ang kumbinsido na ang tinutukoy dito na nakitang pananampalataya ay yung effort na ginawa ng kanyang mga kaibigan.
dahil ang tindi ng effort na pinakita ng mga kaibigan ng lumpo para dalhin yung lumpo sa harapan ni Jesus, ito ay patunay na sila daw ay mayroong pananampalataya at ito yung nakita ni Jesus. Hindi ako sumasang-ayon sa interpretasyon na iyon at tingin ko ang tinutukoy na nakita ni Jesus ay nakita niya ang puso ng lumpo na meron siyang pananampalataya. Magbibigay ako ng 5 argumento bakit yun ang tingin kong tamang interpretasyon. Una, just grammatically, sa pagkakasalaysay ni Lucas, sabi niya ay pinaghiwalay niya yung pangyayaring may dinala ng mga kaibigan yung lumpo, so yung lahat ng effort na yon ay ihiwalay niya dun sa nakita ni Kristo yung pananampalataya. Yun ay grammatically signaled by the words "and when". So, noong dumating yung mga magkakaibigan, sila ay naghirap na dalhin yung lumpo, pero ihiniwalay, sunod, pagkatapos nun, nakita ni Kristo ang pananampalataya. So tingin ko, hindi yung kanilang effort ang tinutukoy na tiningnan lamang ni Kristo at pinagbasihan na makitang sila ay may pananampalataya. Pangalawa, sa version ni Mateo, sa Matthew chapter 9, makikita natin na hindi man lang nilagay yung effort nung mga kaibigan. So doon sa kwento ni Matthew, sa Matthew chapter 9, ang nangyari lang, meron daw mga taong nagdala ng lumpo sa harap ni Jesus. Hindi na niya kinuwento na nagbutas silang bubong o umikot, naghanap ng daan. Dumating doon at sabi, nakita ni Kristo ang kanilang pananampalataya. So para kay Mateo, hindi na mahalagang ilagay pa yung kanilang effort, nakita lang ni Kristo yung kanilang pananampalataya. Pangatlong argumento kung bakit tingin kong hindi yun ang nakita ni Kristo ay dahil hindi naman ganun ka gandang display ng pananampalataya yung ipinakita nung nagdala nung lumpo. Dahil mukha silang alala, mukha silang balisa, at mukha silang mas nanggulo sila, hindi sila nagrespeto dun sa nagtuturo. At sa isang mas magandang halimbawa, sa Luke chapter 7, yun ang inaffirm ni Kristo na isang mas kamanghamanghang pananampalataya. Merong isang centurion na lumapit sa kanya at sinabi sa kanya ng centurion, hindi naman natin kailangan na magkagulo pa, hindi mo kailangan dumalaw sa akin. Sabihin nyo na lang po na papagalingin yung aking alipin. At alam kong gagaling na siya. Tapos sabi ni Kristo, yan isang pananampalataya na hindi ko nakita sa Israel. So ito ang mas magandang example ng pananampalataya at itong ginawa ng mga apat na kaibigan ay hindi necessarily isang magandang example ng pananampalataya. At ang pang-apat ngang aking argumento ay dahil ang pinatawad ay yung lumpo at yung lumpo ay nakahiga lang. Yung nag-effort ay yung mga kaibigan. So, ang nangyari na kung anumang ginagawa nitong mga kaibigan at pagdating nila doon, nakita ni Kristo na itong lumpo na nakahiga lang doon ay may pananampalataya. At panlima, ang nangyari nga ay binabanggit rin later on sa salaysay na habang sa pangyayaring iyon, nagbulungan mamaya ang mga Pariseo at sila daw ay nag-question in their hearts, nag-aalinlangan sa kanilang mga puso at binanggit sa salaysay na alam ni Kristo ang kanilang pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. So, sa 5 konsiderasyon na ito, ang tingin kong tinutukoy na sinasabing si Kristo ay nakita ang kanilang pananampalataya ay nakita at nasiyasat ang kanilang puso at kanyang binigyan ng assurance ng kapatawaran dahil nakita niya na mayroong pananampalataya sa puso ng lumpo. At makikita din natin na talagang nasiyasat nga niya yung puso ng lumpo, lalo na sa pagkakasalaysay ni Mateo sa Matthew chapter 9. Sa Matthew chapter 9, ang pagkakasabi ni Kristo na tumingin siya dun sa
sa lumpo, ay sinabi niya, "Take heart, my son." O, lakasan mo ang iyong loob. So doon nagsimula si Kristo, nakita niya na ang taong ito ay bagabag sa kanyang konsyensya at na kailangan niyang iangat sa kanyang problema. Kaya yung pagsabi niya na "Take heart, my son," nagpapakita, nagkaroon siya ng pagtingin sa kanyang puso, nakita niya na kailangan ito ng comfort at ibinigay nga niya ang kaaliwang ito sa pagbigay sa kanya ng assurance na siya ay mayroong kapatawaran sa kanilang kasalanan. At yun lamang, ano pa man ang mukha silang balisang-balisa, mukha silang may konti lamang na pananampalataya, pero anumang binhilang ng mustasa na nakita ni Kristo na pananampalataya sa puso nung lumpo ay naging sapat para matanggap niya ang buong kapatawaran para sa kanyang kasalanan. At ngayon man na si Kristo ay nasa langit at tumitingin dito sa atin, kung sino man ang makitaan niya sa puso ng tunay na pananampalataya na naniniwala sa biyaya ng Diyos na magpatawad sa pamamagitan ni Hesukristo, ay maaari ding bigyan ng assurance, your sins are forgiven you. At kaya nga ito ang magandang encouragement sa atin na mapunta doon sa ganung pag-iisip, hindi lamang sa paggalang kay Kristo at sa kanyang mga katuruan, kundi na maunawaan ang kanyang misyon, na siya ay nagliligtas ng mga makasalanan at kung tayo ay sasampalataya sa kanya, ay matatanggap natin ang kapatawaran na ipinapangako ng Diyos sa yaman ng kanyang biyaya. Ang mundo ay hindi napupunta sa ganitong pag-iisip, hindi nakikilala ang kanilang pagkamakasalanan at hindi sumasampalataya kay Kristo dahil din nga hindi ganun kataas ang pagkilala nila kay Kristo mismo. Hindi nila nakikita si Kristo ng higit sa kanyang pagiging guro o pagiging halimbawa ng pag-ibig. At ito nga din ang nakikita natin na nangyari dito sa mga nagdududang mga Pariseo. Sila din ay hindi nakakakita kung paano ba dapat kilalanin si Kristo. Matapos sabihin ni Kristo na pinatatawad na ang kasalanan ng taong lumpo, ay sila'y nagtatanong at kanilang sinabi sa verse 21, ang mga eskriba at mga Pariseo ay nagsimulang magtanong, sino ba ito na nagsasalita ng mga kalapastanganan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? Pakikita natin ang kanilang hindi pagkilala kay Kristo, hindi nila nakikilala na meron nga karapatan si Kristo na magpatawad. Tama ang kanilang iniisip na Diyos lamang ang may karapatan na magpatawad ng kasalanan dahil laban sa Diyos ang kasalanan, pero hindi nga nila nakita na si Kristo ay siya ngang Diyos na nagkatawang tao, na kaya't siya ay may otoridad na magpatawad. At sinabi nga dito ay batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip at sinabi sa kanila, bakit ninyo ito pinag-aalinlangan sa inyong mga puso? At ito'y nagpapakita muli ng pagka-Diyos ni Jesus, na nabatid niya ang kanilang pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. At para mas lalong patunayan at ipaalam sa kanila kung sino siyang talaga, ay sumagot si Kristo sa kanila. Ang kanyang sagot ay sabi sa verse 23, alin ba ang mas madali ang sabihin? Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Ito ang kino-compare dito ni Jesus at sinasabi niya, alin ba ang mas madali? Ay alin ang mas madaling sabihin? Kung may taong nagpapanggap na siya'y Diyos, nag-aangkin na siya'y the appointed Son of God, merong ganun, ay kung siya ay nag-aangkin ng ganun, madali para sa kanyang sabihin na pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. Diba? Madali lang yun sabihin kahit na wala naman siya talagang karapatang ganun. Pero anumang sabihin niya na patigilin ang lindol o magpagaling ng isang may sakit, kung hindi niya yun napapakita
ay napapatunayan na hindi nga siya isang tunay na sugo ng Diyos. At ito ang sinasabi ni Kristo na di ba madali lang naman actually sabihin na pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Pero nais ni Kristo na patunayan sa kanila na siya nga ay tunay na may autoridad na magpatawad ng kasalanan. Kaya sabi sa verse 24, at sinabi talaga mismo ni Kristo, ngunit upang malaman ninyo. So ginawa niya talaga ito para ipaalam sa kanila. Upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa ibabaw ng lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya ito sa lumpo, sinasabi ko sa iyo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At yun nga nangyari, sabi sa verse 25, kaagad siyang tumindig sa harapan nila, binuhat ang kanyang higaan at umuwi sa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. So dito ay pinapakita ni Kristo kung paano ang tama dapat na pagkilala sa Kanya ay na siya'y kilalanin bilang kung sino siya. Siya ay ang anak ng tao na may autoridad na magpatawad. Merong mga misunderstanding doon sa title na yon, Son of Man, na minsan iniisip na ito ay pag-emphasize na si Kristo ay tao dahil nga yung title ay Son of Man. Sa Book of John, ang mas madalas gamitin na title ay Son of God. Pero itong title na Son of Man ay no less divine than the title na Son of God. Ito ay nagmumula doon sa propesiya na makikita sa Daniel chapter 7, na merong nakakita ng vision sa Daniel chapter 7 na I saw one like a son of man by the heavens. So nandun daw yung Son of Man sa may itaas at siya binigyan ng otoridad na maghukom. At ito ang sinasabi ni Kristo ngayon at inaangkin niya, siya ang anak ng tao at siya ay may otoridad na magpatawad ng kasalanan. Ito nga pangyayaring ito ay dinumog siya ng tao dahil sa mga balita na siya ay gumagawa ng mga himala. At ang madami din ang dudumog sa iglesia na mag-aangkin na meron dong mga nagaganap na himala. So hanggang sa panahon natin, may mga grupo na nag-aangkin na may himala silang nagagawa at madami ang mga lumalapit sa mga ganong mga claim. Pero sa Biblia, makikita natin actually na ang paggawa ng himala ay laging patotoo para patunayan na ang naghihimala ay sinugo ng Diyos. Na ito ay ang tawag sa Acts chapter 2 verse 22, attestation of God, para patunayan na siya ay tunay na nagmumula sa Diyos. Sa Exodus chapter 4, binigyan si Moises ng himala at ang dahilan para siya ay maggumawa ng himala ay para patunayan na siya nga ay sinugo ng Diyos. Nag-alala si Moises, pag pumunta ako sa Israel at sinabi kong kinausap ako, wala namang maniniwala sa akin. Pero sinabi sa kanya, ipakita mo yung staff mo at yung staff mo magiging ahas. Iyan ay isang pwede mong ipatunay sa kanila na ikaw nga ay sinugo ko. So, yung paggawa ng himala ay hindi for entertainment or para lang mag-impress ng mga tao or maka-invite ng malaking crowd. Ang mga himala ay binigay para patunayan na ang isang tao ay propeta at sa pagkakataon ni Kristo ay para patunayan na siya ay tunay na mensahero ng Diyos. So yun na nakita natin sa Exodus chapter 4, binanggit rin yun ni Pablo sa 1 Corinthians 9, na siya daw ay gumawa ng mga signs of an apostle para patunayan sa kanila na siya ay isang tunay na apostol. At yun nga yung sinabi sa Acts chapter 2 verse 22 tungkol kay Jesus na God attested with many signs and wonders about this man, Jesus of Nazareth. So, ang Diyos ay nagpapatunay na si Kristo ay totoong sinugo niya
At kung itong sinugo na ito ay nag-aangkin na siya ay anak ng Diyos, siya yung anak ng tao na nakita sa lumang tipan, siya ang tagapagligtas, ito ay nagpapatotoo ang Diyos na ito ay hindi nagsisinungaling. Kaya nga sabi niya, ginagawa ko ito para malaman ninyo na ako nga ang tunay na Kristo, ako ang Panginoon na tagapagligtas, ako ang magbibigay at may otoridad na magpatawad ng kasalanan. At ito nga ang muli hindi nakikita ng mundo kahit na meron silang sukat ng paggalang kay Hesukristo. Merong isang aklat na ang title ay The Good Heart. Ito ay, yung subtitle nito ay Buddhist Reflections on the Teachings of Jesus. So, ito ay yung isang Buddhist ay nagbasa noong Teachings of Jesus, yung Gospels, at ang ginagawa niya, pinapakita niya na madaming pagkakasundo itong mga tinuturo ni Jesus sa turo ng Buddhism, yung kanilang pagsasacrifice, yung self-control, yung mga katuruan ng pagdamay at pag-ibig sa kapwa, makukuha mo sa Buddhism. At ito ay nag-a-affirm. At actually, hindi ito isang kung sinong Buddhist lamang. Nakalagay doon sa cover, makikita nyo, The Good Heart by His Holiness, the Dalai Lama. So, ang Dalai Lama ang nagsulat nito. At dito nga makikita natin na maaaring magkaroon ng mataas na pagtingin sa katuruan ni Kristo, pero hindi ka pa rin dadating sa tamang pagkilala kung sino si Kristo at kung sino ka. At maaaring basahin mo ng may malalim na pagtingin ang katuruan ni Kristo, pero mangangahas ka pa rin tawagin ang sarili mo na His Holiness. Ito pagkatapos niyang mag-reflect on the teachings of Jesus, kung gaano kataas ang hinihingi ng batas ng Diyos, hindi niya napagtanto na siya ay actually isang wretched man na walang karapatan na tawagin ang sarili niya na kabanalan. At nilabas niya ang kanyang libro at sinasabi niya na ito ngang mga katuruan, madaming mga excerpts, at yung interpretation niya minsan on the teachings of Jesus ay actually malapit sa katotohanan. Pero eventually, ang kinakalabasan lang ay nakikita ko na sumasang-ayon naman siya sa akin. So, kaya tinatanggap ko ang kanyang mga sinasabi. Pero sa huli din ay hindi pa rin umabot nga sa tamang pagkilala kung sino talaga si Hesukristo. Siya ang tanging taong banal, siya ang tanging taong nakatupad sa batas na siya lang ang tagapagligtas na may autoridad na magpatawad ng kasalanan ng mundo. Hindi nga talaga maaari sa totoo lang na tanggapin si Kristo lamang bilang isang guro. At yung mga tao na nagsasabing pwede kong kunin lang kay Kristo ang kanyang mga katuruan, pwede kong sundin lang yung mga magagandang naririnig ko, ay kailangang i-ignore ang madaming ibang bagay na sinasabi ni Kristo. Sabi nga ni C.S. Lewis ay kung iisipin nyo na pwede nyo tanggapin si Hesukristo na magaling na guro lamang, kung basahin nyo ang kanyang mga tinuturo, hindi ba para siyang isang baliw na or isang sinungaling at least dahil sinasabi niya na siya ay Diyos. Sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos, siya lamang ang dapat sampalatayanan at sa pamamagitan niya lamang makakalapit sa langit. Ang paboritong pagkunan ng mga aral, maging ng mga hindi mananampalataya ay yung Sermon on the Mount. Kung alam niyo yung kanta ng Black Eyed Peas na Where is the Love, yun, may quotation doon from the Sermon on the Mount. Si Justin Timberlake, yung kinakanta niya sa chorus, ay sinasabi na, won't you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Tapos meron pang prayer na, Father, 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 help us, send us some guidance from above.
kasi hindi daw nila makita kung nasa na ang pag-ibig. So doon sa may mga tao na binabasa ang Sermon on the Mount, pinaguhugutan ito ng mga magagandang aral, subalit kung titingnan natin talaga kung ano ang mga sinasabi ni Kristo sa Sermon on the Mount pa lamang, kahit dun sa kanyang unang sinabi, ay ito'y kakaiba na at siya'y nag-aangkin na nga ng pagka-Diyos. Ang kanyang unang sinabi ay yung Beatitudes. At ang una pa lang na Beatitudes na sinabi niya ay, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." So sino itong guro na ito na sa panimula pa lamang ay nangangahas na ipamigay ang kaharian ng langit? Hindi ba't ang pwede lang gumawa nito ay kung sino man ang siyang may otoridad na gawing pagpapala ang buong kaharian ng langit? At doon nga sa huling beatitude doon, ay sinasabi niya, "Blessed are you when others persecute you on account of me." Hindi ba ito isa uling mapangahas na claim na aangkinin niya na pwede kayong malapastangan ng buong mundo at kayo'y pinagpala kung kayo'y awayin ng buong mundo dahil sa akin? Hindi ba siya'y nagpapakita na siya nga ay may kataasan na iba sa lahat ng ibang guro? At sa kanyang towards the end of the Sermon on the Mount ay kinukwento niya na mangyayari sa may huling araw ay may mga taong kakatok sa pintuan ng Kingdom of Heaven at siya ang haharang sa kanila. At sinasabi na tatawagin pa siyang Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, pero siya mismo ang magsasabi, "Hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin." Ito ay pagpapakita muli na si Kristo ay nag-aangkin ng mataas na otoridad. Siya ang magdedesisyon kung sino ang makakapasok sa kaharian ng langit, at kung ikaw ay i-condemn, ang pinaka statement of condemnation against you ay napalayuin ka kay Kristo. "Depart from me." Kaya dito'y si Kristo mismo ay nilalagay ang kanyang sarili sa gitna ng kaharian ng langit at siya ang pinaka mahalaga na treasure at siya yung kawalan na hindi mo makakamtan kung ikaw ay hindi sasampalataya sa Kanya. At kaya nga tayo na nakakakilala kung sino siyang talaga ay dapat na magkaroon ng mas malakas na pananampalataya. Ngayon na nalalaman natin na si Kristo ay hindi lamang isang guro, hindi lamang isang mabuting tao, mabuting ehemplo ng pagbibigay o pag-ibig, at nakikita natin na siya ay ang anak ng tao, ang anak ng Diyos na may otoridad na magpatawad ng kasalanan, ay magkaroon nga tayo ng mas matinding kumpiyansa na ilagak ang ating buong buhay, isuko sa Kanya ang ating hinaharap, ipagkatiwala sa Kanya ang ating eternity. Kasi nga nakikita natin na siya ang tunay na may otoridad na magpatawad ng kasalanan. Meron siya noong kapangyarihan, meron siya noong otoridad na tayo ay ipagkasundo sa Diyos na ating kinakalaban. Kung ang nalaman lamang natin kay Kristo ay na siya ay may pagnanais o plano na iligtas tayo, siguro ito ay inspiring, ito ay magandang malaman, nakaka-touch na ganun mag-isip si Kristo tungkol sa atin, na gusto niya tayong iligtas. Pero kung meron lang kagustuhan at hindi tayo nakakasigurado na meron siyang kakayanan, ay hanggang dun lamang, matutuwa lamang tayo na at least ay meron siyang good intention. Pero tayo nga ay napapatunayan na itong si Kristo ay siyang tunay na anak ng Diyos na may autoridad na magpatawad ng kasalanan. Kaya hindi lamang tayo nagpapasalamat sa kanyang good intention, tayo ay sumasampalataya sa kanyang kakayanan, tayo ay sumasampalataya sa kanyang biyaya. Kaya nga noong ang mga anghel ay nagpakita
doon sa mga pastol. Sa Luke chapter 2, verse 11, ibinalita sa kanila kung bakit sila dapat magalak. At ang binigay sa kanilang dahilan kung bakit sila dapat magalak ay sabi, "For unto you this day in the city of David is born a Savior, Christ the Lord." Ang tagapagligtas na isinilang sa kanila ay hindi lamang isang taong may mabuting intensyon, kundi si Kristo, ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos mula pa nung unang pagkakahulog ni Adan, at siya mismo ay may titulong The Lord. Siya mismo ang Panginoon. At ganun siya ang may pinakamataas na otoridad sa buong kalawakan, sa buong sangnilikha. Ay siya ay karapat-dapat na ating sampalatayanan na may kakayanan na tayo ay iligtas. At sa kanyang patutuo na ito nga ang kanyang ninanais, tayo ay dapat na magkusa na ngang lumapit sa kanya dahil siya ang ating tagapagligtas na tunay na makapagliligtas sa atin. Binanggit natin kanina yung sinabi ng anghel kay Jose kung bakit siya tatawaging Jesus. Dahil yung pangalan na yun na Jesus ay mula sa Hebrew na ang ibig sabihin or at least katunog ng phrase na God saves. So, yung binigay sa kanila, nung binigay yung pangalan na you will call His name Jesus, ay ikinabit nung anghel ang assurance, He will save His people from their sins. At pansinin natin yung sinabi, He will save. Hindi na He wishes to save or na He will dream to save His people from their sins. Ang assurance nung anghel ay na He will save His people. At si Kristo mismo ay may ganitong kumpiyansa dahil nga siya ang Panginoon. At sa John chapter 6, sinabi niya, lahat ng ibibigay sa Kanya, I will never cast out. Walang makapag-aalis sa kanila mula sa aking kamay. I will raise them on the last day. Kaya tayo nga ay sumampalataya. Ito ang pinaka-tugon na hinahanap sa atin sa ating pag-iisip ng tungkol sa pagpaparito ni Jesus. Hindi lamang na ma-inspire tayo na tumigil ang gera o makipagkasundo sa mga ating mga kaaway sa panahon na yon, ay sa pagdating ni Kristo ay ito'y naaalala natin sa panahon na ito. Ang isang una nating dapat makita ay kung gaano nga katindi ang ating kasalanan na kinailangang ang anak ng Diyos ay isugo para sa ating kaligtasan. At dito nakukuha natin na dahil nga si Kristo ay pinangalanang tagapagligtas natin, siya'y karapat-dapat na ating sampalatayanan. At kung meron pa nga dito na hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi kinikilala na ang kanyang biyaya na magpatawad, ito nga ay libreng inaalok sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, na sasampalataya ka lang sa Kanya, tatanggapin mo lang ang inaalok na kapatawaran at ito nga ay mapapasa iyo. At sa atin nga na mga kumikilala na sa Diyos, ay ito'y nawa magpalalim ng ating pasasalamat, ng ating pag-ibig at pagsamba sa ating Panginoon dahil nga meron tayong kasiguraduhan na siya'y magliligtas sa atin. He will save us from our sins. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na nagpapatotoo sa amin muli kung ano nga ang iyong kalooban at kung sino ka at kung ano ang dapat at tamang pagkilanlan namin sa iyo. Salamat Panginoon sa mga paalalang ito dahil nga habang kami dito ay namumuhay sa mundo ay madali kaming maimpluwensyahan ng kanilang filosofiya, ng kanilang espiritu at minsan din ay ang pagtingin namin sa iyo ay katulad lang din ng mundo na kinikilala ka na isang mabuting guro, isang mabuting
halimbawa ng pag-ibig. Ngunit nga kikita nga namin na ikaw ay tagapagligtas, ang Kristo at Panginoon na may autoridad na magpatawad ng aming kasalanan. At ikaw ay may dedikasyon at nakatuon ang iyong puso na ang mga makasalanan ay maiahon nga sa kanilang kabigatan. Nawa nga Panginoon ay ito'y maitanim sa aming puso nang sa gayon ay tumingin kami sa iyo na handang ilahad ang aming mga kasalanan sapagkat kami nananampalataya na ikaw nga ay mapagbiyayang Panginoon na nagpapatawad sa mga makasalanan na sumasampalataya kay Kristo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lalo pang maunawaan ito nang sa gayon ay lumalim nga ang aming pagtiwala sa iyo, ang aming pasasalamat sa iyong biyaya at ang aming pagsamba sa iyo. Niadalangin namin na patuloy niyo pa kaming samahan sa buong araw na ito at buksan ang aming mga puso na maunawaan ang yaman ng inyong biyaya nang sa gayon nga ay lalong mag-alab ang aming pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.